Kilalanin ang magkapatid na Aljoline at Alexandra Henobata mula sa lokal ng FY Manalo, Distrito Eclesiastico ng Bacolod City, Negros Occidental. Mga dating may tungkulin sa pinanggalingang relihiyon na aktibo't sinsero na nagsasagawa ng paglilingkod doon. Dahil sa pagnanais nilang malaman ang katotohanan, dumating ang sandaling sinuri din nila ang mga aral ng Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo at halos magkasabay silang tumanggap ng banal na bautismo. Ating lalong kilalanin ang ating mga kapatid at alamin ang kanilang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay ang magkapatid na sina Aljoline at Alexandra Henobata mula po sa lokal ng FY Manalo, Distrito Eclesiastico ng Bacolod City, Negros Occidental. Magandang araw po mga kapatid. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na halos magkasabay kayo na tumanggap ng bautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nauna lang ang kapatid na Alex. Opo. Congratulations po sa inyo. Thank you po. Pero ano po talaga ang kinagisnan ninyong relihiyon? Catholic po. Mula po sa pagiging Katoliko, papaano po ninyo isinasagawa yung paglilingkod nyo noon? Dati po akong choir po sa Catholic at palagi po talagang dumadalo po sa misa at kung Disyembre po ay nagsisimbang gabi po. Bakit kahit may kinagisnan na po kayong relihiyon, nagsuri pa kayo, nakinig pa kayo sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya tulad ng iba't ibang sektang protestante? Dahil po na yung puso po namin naghahanap po talaga ng katotohanan na gusto po namin talaga maligtas. Papaano po kayo na-expose doon sa iba't ibang pangkati ng pananampalataya na napasukan po ninyo at nasuri po ninyo? Yung kapatid ko po, nung maliit pa lang siya, scholar po siya sa evangelical. Bali, nag-sponsor po yung evangelical sa kanila sa pag-aaral. At ako po, may mga kaibigan po ako na born again at baptist. Bali, sumasama po ako sa kanila sa fellowship at nakikita ko po na masaya po yung pagsama dun sa kanila. At yung sa baptist naman po, yung pagsaba ko po dun sa kanila, is parang nag-share sila ng plan of salvation sa akin. At tinanong po ako kapag lumabas ba ako ng church nila, ready na ba ako na kung sakaling may mangyari sa akin na masama, na baka maaksidente ako, sigurado ba ako na maliligtas ako or sa langit ako mapupunta. So ako po, nag-iisip na po ako noon na gusto ko po talaga maligtas, baka tama yung aral na tinuturo nila. Kaya nag-decide po ako na magpabaptismo po. So ang sinusuri po ninyong magkapatid, yung mga aral din ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Opo. At nakikinig talaga kayo nung mga aral na itinuturo sa inyo. Opo. Sa ano-anong sekta po kayo nabautismohan? Ikaw, kapatid na Aljoline. Ako po nabautismohan po ako sa may Baptist, then sa may Pentecostal po. Ikaw naman, kapatid na Alex. Ng Pentecostal po. Bautisado kayo sa Pentecostal. Pentecostal. Opo. Gaano kayo kasigla noon sa Pentecostal? Na ako po may tungkulin po ako bilang youth leader or youth president po ako sa may lokal po namin. Tapos nagtuturo din po ako sa mga bata at ng pulpit worker din po. Nang parang tinitrain po kami na mag-Bible study, ganun. Yun po yung mga tungkulin po namin. At nag-outreach din po kami, lumalabas po kami ng lokal namin at pupunta po kami sa mga bundok or sa mga baybahay din. Ang tungkulin ko po ay ng musician po, ng Sunday school teacher din po at sumasama din po sa mga ministerial works po. Nung mga panahon po na yan ay mayroon na po ba kayong idea tungkol sa Iglesia ni Cristo? Yung nalalaman po kasi sa iglesia na kapag pumasok ka po sa iglesia, hindi ka na po makakalabas. So parang yun po yung idea ko na nakakatakot pala na maging iglesia, gano'n. Tapos yung sa isip ko po is parang boring na pupunta lang po sa kapilya. Tapos parang sa isip ko po noon walang mga aktibidad. Kapatid na Alexa, kayo, ano naman ang impression ninyo sa Iglesia ni Cristo? Nang required po magbigay po ng offering po and tithes po. At kapag po hindi ka po nagbigay ay bibisitahin ka po sa bahay nyo at singilin po. Pero hindi naman po pala totoo. Kapag binibisita po pala sa bahay ay ipinapanalangin po pala yung mga kapatid. Yung napapakinggan ninyo or naririnig ninyo na sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo,
wala pong katotohanan. Wala Hindi po po, pala. mali. Masaya po pala sa iglesia kasi yung mga kapatid doon is approachable po sila at mga friendly. Unahin natin yung binanggit ng kapatid na Alexa na sinisingil ng offering kapag ka dinadalaw. Tapos meron pang tithes Opo. na sinusunod daw at tinatakdaan ng halagang iaabuloy o iahandog. 10% daw po. 10% daw. Yun talaga yung naririnig ninyo. Ano napatunayan ninyo? Kasi Iglesia ni Cristo na kayo ngayon. Totoo ba yun? May 10% ba talaga? May Hindi tithes po. ba talaga? Kusang loob po na po. Kusa talaga, yung galing po talaga sa puso. At yan, nakasulat po sa Biblia. Opo. Balikan natin yung ilang nabanggit naman ninyo, kapatid na Aljuline. Kapag pumasok daw po sa Iglesia ni Cristo, Hindi na makakalap. hindi na makakalabas. Anong ibig sabihin nun? Na parang pinipilit po, ganon. Pero yung napatunayan ko po, hindi po pala pinipilit kasi yung mga iniimbita po doon, parang sarili po nila, kusa po nila yung inaaral yung mga pag-Bible study, yung kapag nakikinig po. At hindi naman po pala nakakatakot na maging iglesia. Totoo ba yung sinasabi po nila na kapag daw Iglesia ni Cristo, halimbawa ay tumalo sa pagsamba, dumalo sa pamamahayag, Iglesia ni Cristo na ba yun? Hindi po. So, hindi totoo na pag pumasok ka sa iglesia, hindi ka na makakalabas. Katulad ng sinasabi nila. Eh, yung sinasabi mo kanina na boring ang maging iglesia ni Cristo. Yun po yung akala ko na boring po yung pagiging iglesia ni Cristo. Kasi akala ko po dati, wala pong mga aktibidad. Pero nung naging iglesia po ako, marami po akong natutunan at marami po palang mga aktibidad sa iglesia, lalo na po sa mga iba't ibang kapisanan po. May nabanggit ka po kanina na parang laging nasa kapilya. Ano ang katotohanan doon sa sinasabi at parang napapansin nila yung mga kapatid, yung mga kanib sa iglesia ni Cristo, laging nasa kapilya? Mas masaya po pala kapag nasa kapilya ka kasi doon mo pala nararamdaman na may comfort at may peace. At tunay naman pala na laging nasa kapilya kasi kapag nasa kapilya ay masaya po. Papaano naman kayo natawag sa iglesia ni Cristo? Gayong sipin ninyo, nagtuturo pala kayo sa mga kabataan doon sa pinanggalingan ninyong relihiyon. Nag-aaral din kayo ng Biblia. At may iba't iba pa kayong mga gampanin o tungkulin. Ako po yung nauna pong umanib sa iglesia po. Kasi po curious po ako noon kung ano po yung pinagkaiba po ni Cristo at ng Ama po. Kasi po meron po akong kaibigan po, kaklase ko po sa college po, na nakapag-share po sa akin. Nagtanong po siya kung sino po yung Diyos namin. Sabi ko po si Cristo. At sinabi naman sa akin ay hindi po siya Diyos. At doon po ako na-curious, nakipagdebate po ako. Nagbigay po kami ng Bible verses kasama po nung Pentecostal ko din po na friend na kaklase din po namin. Sabi po ng kaklase ko po na Ayansi ay pumunta na lang po kami sa sa kapilya po. Dito na lang po daw kami magtanong. So, ganun pong ginawa ko po. Nagtanong po ako sa isang manggagawa po dito. Nung kayo ay nakikipag-usap na doon sa manggagawa, yung manggagawa po na tinutukoy ninyo para sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin, yan po ay yung ministerial worker. Yes. Mga binigyan din ng karapatan ng ating Panginoong Diyos na mangaral ng mga salita ng Diyos. Nagmiministro. Ano po ang nangyari? Papaano po naipaunawa sa inyo yung ukol sa katanungan ninyo? Nang nagulat po ako kasi po kumuha siya po ng Biblia at yun pala, doon niya pala kinukuha yung mga sagot po sa Biblia. Na in-explain niya po, gamit po yung Biblia po na kung ano pong pinagkaiba ni Cristo at ng Ama. Kaya hindi po mula sa sarili niyang opinion Hindi po, galing po talaga sa Biblia po. yung kasagutan. Ano po ang napatunayan ninyo ukol sa ating Panginoong Jesucristo? Na siya po ay ang ating pong tagapagligtas po. At iba po siya talaga sa Ama po. Ano po ba ang pagkakaalam ninyo noon ukol sa ating Panginoong Jesucristo Diyos at po. sa tunay na Diyos?
Dati po kasi sa relihiyon po namin, yung alam po namin kasi sa Pentecostal is one God. Bali yung Espiritu, yung Ama at yung Anak ay iisa lang po sila. Kaya yung sa pagkakaalam namin, si Jesus po, siya po yung tunay na Diyos. One God Yun po. po yung alam namin. Katumbas nun, yung Trinidad, Opo. na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona. Opo. Yun nga ang Panginoong Jesucristo, ang Amang nasa langit, maging ang Espiritu Santo. Iisang Diyos yun. They are Iisa one. lang po sila. Pero batay naman doon sa mga ipinakita sa yung kasagutan na nasa Biblia, ang napatunayan mo, Ay magkaiba po. magkaiba. Sino po yung iisang tunay na Diyos? Ang Ama po, nasa langit. Meron ba siyang kasama? Meron ba siyang kapersona? Wala po. Sino yung nagpakilala pa sa kanya na siya ang nag-iisang tunay na Diyos Si at wala Cristo. nang iba pa? Si Cristo po. nagsabi. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo pa ang nagsabi na ang Amang nasa langit ang nag-iisang tunay na Diyos. Opo. Anong naramdaman mo nung nakita mo yung Nagulo. kasagutan na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, kundi ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos? Naiiyak po ako kasi super active po kasi ako sa Pentecostal at ayoko din pong umalis doon. Paano ka na punta doon sa pasya na kailangan mo suriin yung tunay na aral na sabi mo, naiyak ka, masakit sa'yo yun. Kailangan mo umalis sa Pentecostal. Bumisita po ako sa lokal at sumamba po ako ng Webes. At doon po hindi ko po ma-explain po kung bakit po ako naiiyak sa mga awit po at sa mga aral po ng Diyos na itinuturo po ng ministro. Pagkatapos po ng Webes Sunday po, hindi na po ako bumalik sa sa lokal. Doon po ako sumamba sa amin sa Pentecostal po. At hindi po ako nagsumbong po or nagsabi po sa kanila na sumamba ako kasi po bawal po sa amin bumisita po sa ibang Ibang church. religion. After 2 weeks po ay nag-decide po ako makinig ng Bible study po. Bakit ka na uwi sa pasya na makikinig ka ng Bible study sa Iglesia ni Cristo? Kasi po curious talaga ako. Habang tumatagal po ay parang napukaw po yung aking isipan po. At doon po ko nag-decide po na magpatuloy po sa pakikinig at sa pagsamba po. Nagpasya na kayo na umanib sa Iglesia ni Cristo ng mga panahon na yun? Hindi pa po. Kasi po, marami pa po akong gustong malaman. Every time na nag-Bible study po kami ay nagtatanong din po ako ng mga bagay po na hindi ko po maintindihan. At doon po ay sinasagot din po ng manggagawa po or ng nagtuturo po yung aking mga katanungan po gamit yung Biblia. Meron ka rin po bang Biblia na dala noon o meron kang Biblia sa bahay? Meron po. Nagdala po talaga ako ng Biblia kasi po tinitingnan ko po kung nasa Biblia talaga yung sinasabi po nung nagtuturo. So habang nakikinig ka ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sinusundan mo yung aral na itinuturo po sa inyo. Yes po. Kasi po dati po, sumasama din po kami sa mga ministerial works sa Pentecostal po. Si kapatid na Aljuline, ikaw, parehas kayo, masigla kayo, may tungkulin kayo sa pinanggalingan ninyong relihiyon. Paano ka naman natawag sa Iglesia ni Cristo? Yung sa akin po kasi is, sa lokal namin is youth president po ako. So, kapatid ko po siya. Kinamusta ko po siya. Sabi ko, nagsisimba ka pa ba sa religion namin or sa church namin? Kasi nandito po siya sa Bacolod. Ako nandun po sa may lugar po namin, sa may probinsya. So, tinatanong ko siya kung sumasamba siya dito sa lokal namin. Sabi niya sa akin, hindi na. At sinumbong na sa akin na nagsamba ko siya sa INC. O bilang panganay po at bilang youth president po sa lokal po namin. Sinabi ko, bakit ka sumamba doon? Tapos sabi ko sa kanya na dapat panindigan mo yung mga aral natin ganon. Kapag nag-iisip po kasi ako na Iglesia ni Cristo, sobrang bigat po sa pakiramdam. Yun yung nasa isip ko. Sabi ko sa kanya, bakit nagsamba ka doon? Sabi ko sa kanya. So, sabi niya sa akin, nang mag-observe ako, na sumamba ba ako para malaman ko yung mga aral. So, parang nahirapan pa siya na akayin ako ba. Parang sabi niya sa akin, try mo lang na mamati or makinig. Try mo lang. Ibig sabihin, talagang
Sinatsaga mo rin siyang anyayahan. Kasi po ako, nag-aaral po talaga ako ng Biblia as youth president po doon sa lokal po namin. At nagtuturo din po ako. So parang hindi po ako agree doon sa dati sa Iglesia ni Cristo na tao si Jesus. Yun. Kasi naniniwala po talaga ako na si Jesus ay siya yung Diyos at siya yung Ama. Ayun. So sabi niya sa akin, try mo lang. Try mo makinig. Hindi ka naman pinipilit. Ganun. So, trinay ko po. Timing po nung mga araw na inanyaya po niya ako. May work po ako dito sa may Bacolod. Nagbantay po ako ng pasyente doon sa hospital. So, timing po, sabi niya na nang samba ka sa Sunday, try mo lang makinig. Try mo lang mag-observe sa mga aral nila. So, ako po, sumamba po ako. At nung timing po nun, first time ko po na pagsamba, yung nakasiwa po si Ka Eduardo Manalo sa video streaming po. Yung aral po na tinuro po sa araw na sumamba po ako is about sa pananampalataya. Kaya po, hindi ko po maintindihan na sobrang iyak po ako simula pa lang po sa pag-awit hanggang sa matapos po, iyak lang po talaga ako ng iyak dun sa pagsamba. Kinamusta po ako ng kaklase niya at kaibigan niya po na Iglesia ni Cristo. Sabi niya, ate, kumusta po yung pagsamba? Sabi ko, okay lang. Pero nagpupunas pa po ako ng luha sa aking mga mata. So sabi niya, babalik ka po next Sunday. Sabi ko, try ko. So paghapon po nun, after po ng pagsamba sa umaga, is nag-Bible study po nun. So marami po akong tanong. Parang umabot po yata yung Bible study namin ng mahigit 2 oras po. Kasi marami po talaga akong tanong na gusto ko pong maintindihan. Gusto ko pong matutunan kung bakit ganito, bakit si Jesus ay tao, bakit magkaiba yung Ama, ganon, bakit ganito yung aral. So, na-curious po ako. Pagkatapos po nun, gusto ko po na magpaalam muna sa pastor namin na sumasamba po ako sa Iglesia ni Cristo. Pero, nung time po na yun, is nagdadalawang isip pa po ako. So, hindi na po ako bumalik dun sa lokal namin. Hindi na po ako bumalik dun sa aming religion na Pentecostal. Ilang gabi po ako hindi makatulog kasi iniisip ko po talaga na bakit ganon? Bakit magkaiba yung Ama? Bakit magkaiba si Jesus? Bakit tao si Jesus? Ganon. So, yun po, yung manggagawa po na nag-share po sa akin ng Bible study is pinapaintindi niya po talaga sa akin yung aral. Tapos may Biblia po talaga. Lahat po ng katanungan ko is Biblia po yung sumasagot po. Tapos, yun po, nang may Bible din po ako at doon po, tinitignan ko po kung yung sinasabi niya at yung sinasalita niya na galing sa Biblia is nandun talaga. So, nakita ko po na nandun po. So, umabot pa po ng 2 buwan bago po ako decide na magsuri po sa aral ng Iglesia ni Cristo. Nung panahon na yon, kapatid na Alexa, tuloy-tuloy na yung pagsamba mo, tuloy-tuloy na rin yung pakikinig mo sa Opo. aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo, at siya po yung pinakamalaki pong kasagutan po sa pinapanalangin ko po sa Diyos po na kapag umanib siya po sa Iglesia ni Cristo po, ay magpapatuloy po ako. Ano yung napatunayan mo? Batay sa ginawa mong pagsusuri, pag-aaral, sabi mo nga, hindi ka halos makatulog. Paano mo natanggap na ang Panginoong Jesucristo ay iba sa ating Panginoong Diyos, sa Amang nasa langit, kung ang pag-uusapan ay yung likas na kalagayan na hindi siya ang Amang nasa langit? So, doon po sa book ng John chapter 17, verse 1 to 3, na nanalangin po yung ang Panginoong Jesucristo. So, napapaisip po ako, kung nanalangin po yung Panginoong Jesucristo, sino po yung pinapanalanginan niya? Sino po yung kinakausap niya? Ganun. Pinapanalanginan niya ba yung sarili niya? Kasi sa amin, yung aral namin, yung Panginoong Jesucristo, siya yung Ama, siya yung Diyos. So, yung time na yun, napapaisip ako, sino yung kinakausap niya nung time na yun? So, doon po talaga ako napapaisip, hindi po ako makatulog. At doon ko po talaga inaral ng mabuti na magkaiba po talaga yung Panginoong Jesucristo at yung Ama. Kaya, iba ang ating Panginoong Jesucristo na nananalangin sa dinadalanginan niya na Amang nasa langit. Ganun po. Hindi po sila iisa sa kalagayan. Bagamat iisa sila sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pangangalaga sa kawan o sa Iglesia ni Cristo, hindi po sila iisa sa pagiging Diyos. Opo. Wala pong mababasang ganun sa Biblia. Opo. At marami po silang pagkakaiba. Opo. Dahil iba talaga ang tunay na Diyos
sa ating Panginoong Hesukristo na isinugo ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo na ginawang Panginoon, ginawang tagapagligtas. Kailan mo nasabi sa sarili mo na tama ang aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Nung naintindihan ko na po talaga ng mabuti at yung naramdaman ko po na magaan na po sa kalooban ko, na magaan na po yung pakiramdam ko, na tinatanggap ko na po talaga yung buong aral. Doon na po ako nakapag-decide na gusto ko na mag-Iglesia ni Cristo. Gusto ko pong maligtas kasi ito po yung totoo. Nung panahon po na yan, nakikipag-ugnayan ka pa ba? Nakikipag-usap ka pa ba doon sa mga dati mong kasama sa relihiyong pinanggalingan ninyo? Nang time po kasi na yon, nang parang sinabi ko po sa pinsan ko na Pentecostal din. Sabi ko sa kanya, sama ka nang mag-observe ka lang sa iglesia. Kasi sinabi ko po sa kanya na nagsasamba na po ako sa iglesia. Kapag sinabi ko po yun sa kanya, edi alam na po na sinabi niya po doon sa pastor namin, sa mga kasama namin sa church. Marami pong umaatake sa akin sa chat, sa may messenger po. Marami pong nagsasabi sa akin na bakit ka nag-iglesia? Ganon. Tapos, noong mga time na yun, umiiyak po yung pinsan ko sa chat. Sabi niya sa akin na, sabi mo, hindi ka mag-i-iglesia. Sabi mo, ayaw mo mag-iglesia. Pero sabi ko sa kanya, nalaman ko na kasi yung tunay na aral. At sinampalatayanan ko na. At naniwala ako na magkaiba yung Ama kay Panginoong Hesukristo. Nang shinare ko po sa kanya yung mga talata na shinare din po sa akin, in-explain ko po talaga sa kanya isa-isa. Pero, ayun po, inuusig nga po ako nila. Pero sa akin po, tinanggap ko na po talaga ng lubusan at gusto ko na po mag-iglesia po. Malinaw po ba sa inyo na sa ginawa niyo pa siya talagang hindi niyo maiiwasan yung pag-uusig? Opo, hindi po talaga may iwasan. Tapos, sinasabi po nila sa akin, yung asawa po ng pastor namin, sabi sa akin, tumatanggap lang kayo ng mga talata or mga Bible verses sa iglesia. Parang nag-cherry picking daw po. Parang nag-harvest lang daw po kami ng ng mga cherry na binibigay po ng mga ministro, ng mga gagawa. Ganun po. Parang hindi, sabi nila kasi, hindi po nag-o-open ng Bible yung mga kapatid sa iglesia kapag sumasamba. Pero ano napatunayan ninyo? Hindi po totoo. Kasi kayo mismo, kung ano yung itinuturo sa inyo, inaaral ninyo, binabasa po ninyo, Opo. binubuklat ninyo. Ano po ang masabi ninyo, kapatid na Alex at kapatid na Aljuline, sa ating Panginoong Diyos na palibasa alam naman ninyo na talagang bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, hindi makaiiwas sa pag-uusig, sa pagsunod sa kanyang kalooban, nang kayo po ay tatanggap na ng banal na bautismo. Lalo na, nung kayo po ay nabautismoan na, ano po ang nasabi ninyo sa panalangin sa Panginoong Diyos? Na hindi po kami na nagkamali po sa sa pagpili po or sa pag-decide po na umanib po sa Iglesia ni Cristo po. Ako po, grabe po yung pagpasalamat ko po nung malapit na po ako bautismuhan sa Iglesia ni Cristo. At talaga pong nasa isip ko po noon na hindi po ako nagsisisi na nag-Iglesia ni Cristo po ako. Maraming salamat po, kapatid na Aljuline, kapatid na Alexa. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang natin saglit. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, ang Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay ang magkapatid na sina Alexa at Aljuline Henobata mula po sa lokal ng FY Manalo, Distrito Eklesyastiko ng Bacolod City, Negros Occidental. Ang ating mga kapatid, dahil sa pagsusumikap na mahanap ang katotohanan at dahil sa pagnanais na makatiyak ng kaligtasan, hindi po tumigil sa pagsusurit pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. At dahil naman sa awa ng ating Panginoong Diyos, bagamat mayroon silang mga narinig na hindi maganda tungkol sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ng lubusan ng Iglesia ni Cristo at higit sa lahat, malaman ang katotohanan na itinuturo dito. Ang katotohanan na ikapagtatamo ng kaligtasan, ang katotohanan na nagpakilala sa kanila ukol sa iisang tunay na Diyos, ang Amang nasa langit, at ang pangunahin pang nagpakilala roon ay ang ating Panginoong Hesukristo.
Kapatid na Aljuline, kapatid na Alexa, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, samantalahin na po natin ang pagkakataon. Baka meron kayong gustong batiin. Sige po, go ahead. Binabati po namin ang aming mama po, Maricon Hinobata, mga kaibigan at mahal sa buhay. Binabati din po namin ang destinado, ang kapatid na Gerald Gado. At ang isa po sa mga ministro ng distrito, si kapatid na Ritz Vincent Villaseñor. At lalo na po ang tagapangasiwa ng distrito na si kapatid na Randes Samson. Maraming salamat, kapatid na Alexa. At pagbati po sa kapatid na P.Y. Panuncilio dito po sa distrito ng Bacolod City, Negros Occidental, at sa lahat po ng mga ministro at manggagawa, gayon din po sa mga may tungkulin at kapatid po dito sa distrito at sa lahat po na sumusubaybay sa programang ito sa buong mundo. Kapatid na Alexa, kapatid na Aljuline, hindi po biro at hindi po naging madali yung ginawa ninyong hakbang. Naiwan yung relihiyon na pinanggalingan ninyo at umanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Paano po nabago ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuro sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyong magkapatid? Sa patuloy po ng pakikinig po sa mga aral sa Iglesia ni Cristo po ay mas lalo pa po kaming naninindigan po at kahit anuman pong pagsubok po na dumating sa aming buhay po ay malakas po ang aming loob po na magpatuloy po kasi po alam po namin na tutulungan po kami ng Diyos. Sa akin po, yung mga natutunan ko po, kapag sinusubok man, ay lagi po nandyan ang Ama. Lagi lang pong lumapit at tumawag po sa Kanya at magpanata po. Iyan din po ang laging itinuturo sa atin ng ating namamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya po malakas ang loob natin. Hindi dahil sa alam natin kayang-kaya natin yung mga pagsubok na darating. Hindi po dahil sa alam natin na madali lang natin malalagpasan ng lahat ng yan, lahat ng kahirapan, kahit yung mga pag-uusig. Kundi alam natin na una, kung hindi man po natin maiiwasan yung mga pagsubok dahil nandito pa tayo sa daigdig, kung hindi man po natin maiiwasan yung iba't ibang mga kahirapan, meron po tayong Diyos na malalapitan. Meron pong Diyos na nakahandang tumulong sa atin. At yun din po ang nararanasan ninyo sa inyong buhay. Yun din po ang nararanasan ng marami sa mga kapatid po natin sa loob na Iglesia ni Cristo. Samantalahin na po natin ang pagkakataon. Baka meron po kayong gusto sabihin, lalo na sa mga mahal ninyo sa buhay, lalo na sa mga taong malalapit sa inyo, maipaunawa sa kanila bakit pinili ninyong sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kayo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Inaanyaya ko po yung aking pong magulang, yung aking pong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan ko po na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo, na magsuri po kayo, na makinig lang po kayo sa mga aral, at intindihin niyo pong mabuti at buksan niyo po yung inyong mga puso sa aral po ng Iglesia ni Cristo. At malalaman niyo po na mali po yung lahat ng iniisip niyo kung ano po yung paningin niyo po at yung pananaw niyo sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Ang nakasama po natin ay ang magkapatid na Aljuline at Alexa Hinobata mula po sa lokal ng FY Manalo, Distrito Eklesiastiko ng Bacolod City, Negros Occidental. Ang ating mga kapatid, kahit na inusig, kahit na dumaan sa maraming pagsubok para magawa ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo, pinili nila ang daan na yon sapagkat nauunawaan nila nasa loob ng Iglesia ni Cristo ang katotohanan na sukat ikapagtamo ng kaligtasan. Kaligtasan dahil sa nakilala nila ang iisang tunay na Diyos, yun ang Amang nasa langit, at ang Panginoong Hesukristo na siyang tagapamagitan at tagapagligtas pagdating ng araw ng paghuhukom.